Alright, magandang araw mga kababayan. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ngayon po ay June 21, 2026. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kababayan. Sa mga nakapakinig, nakapanood ng mga nakaraan kong videos, marami pong salamat. At duduktungan ko lamang po yung video ko tungkol sa pagpapaliwanag ko sa plunder case ni Marcoleta. At sana po ay inyo po akong samahan. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like mga kababayan. So nakaraan pong video natin, pinaliwanag po natin yung plunder case, yung Republic Act number 7080, kung bakit plunder case ang ikinaso kay Marcoleta. Pero sa pagkakataong ito, medyo bubusisiin lang po natin ng bagya at pag-uusapan natin yung ilang detalye na siya mismo ang nagbigay kung bakit nahantong ngayon sa pagkaso sa kanya. At ngayon niya, meron siyang video na di umano'y maaari na siyang arestuin anytime mga kababayan. So, kung ready na po tayo, sana po ay handa na po tayo makinig dito sa makabuluhang pag-uusap natin mga kababayan. So, una po, na-establish na po natin sa nakaraan nating videos ano ang plunder, no? So, malinaw naman doon. Kapag ikaw ay public officer, nakaupo ka, kongresista man o kung anumang posisyon mo, tumanggap ka ng pera, 50 million pataas. Meron kang nangyari ito sa iba't ibang pagkakataon, no? Series of overt criminal acts. Ngayon po, may papakinggan po tayong video ni Senador Marcoleta. Kasi po, ito pong pangyayaring ito. Alam naman po natin kung bakit siya nakasuhan mga kababayan. Ang pinupunto nila, ginigipit sila para mahinto ang flood control. Linawin lamang po natin yung flood control po, nung ibinulgar yan noon, panahon pa ni Duterte, yung mga anomalya sa DPWH. Kasama po si Marcoleta doon sa press briefing o press conference ni Congressman Andaya noon. Namatay na po yun 332 billion ang pinag-uusapan doon. Pero meron po ba silang ginawang investigasyon? Ito po bang sila Cayetano na kongresista ng panahon na yun, 2017, 2018? Mga kababayan, meron ba silang ginawang hearing noon? Kung talagang para sila sa katotohanan, kung talagang para sila sa kagustuhan nilang mapanagot ang mga dapat managot, bakit po wala silang ginawa ng mga panahon na yon? 2020, si Presidente Digong Duterte mismo ang nagsabi na talagang merong nangyayaring korupsyon sa DPWH. Ang tanong, may napakulong ba? Mga kababayan, ayan po, pag-isipan niyo po yan mga kababayan, yung mga nagagalit, lagi nilang sinisisi si BBM kasi ang tinutumbo kasi nila Marcoleta, yun ang gusto nilang mapatunayan na si BBM at si Romualdez Hindi natin sila pinagtatanggol, pero ang pinupunto natin kung ang ebidensya ay iba ang tinuturo, paano po natin sasabihin yun? Yung si Ping Lacson po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi sila pumirma sa partial report. Ganun din, si Alan Cayetano, hindi man lang dumalo yan ng hearing ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, kung talaga sila ay para sa katotohanan, mga kababayan, ganun naman pala, sila ay para sa katotohanan. Bakit di sila nakipag-cooperate? Bakit di nila pinirmahan? Kasi yung ebidensya ay tinuro yung mga kaalyado nila. Sa katunayan, sa pamumuno ni Ping Lacson at ganun din sa administrasyon ni BBM na sinasabi nilang mahina at walang ginagawa, doon sa panahon na yon, maraming nakulong mga kababayan. Ang mga Diskaya, si Bonoan, si Jingo Estrada, si Bong Revilla na kanilang mga kalyado. At ganun din naman mga kababayan hindi pa dyan natatapos. Marami pang recommended na kasuhan doon sa partial report na isinumite sa ombudsman ni Senator Ping Lacson. Ngayon, yung sinasabi nilang weak leader, weak president, di ba yun na nga yung nagpasimuno ng investigasyon? Di ba nga siya nga nakapansin yan? Pero bago po natin pag-usapan yan, balikan po natin yung kaso ni Marcoleta na sinasabi niya panggigipit di umano sa kanya para matigil ang kanyang kagustuhan na mapatuloy itong flood control investigation. Mga kababayan, gaya na sabi ko, panahon pa ni Digong sinasabi na meron ng anomalya, no? May corruption na sa DPWH pero wala silang ginawa. So ngayon, ito po bang kaso niyang plunder case ay connected doon? Panoorin po natin itong video nito kababayan Panoorin natin. Siya po ang nagpapaliwanag dito mga kababayan. Panoorin po natin.
campaign period contribution. February 11 Ngayon, pass. Opo. ito nung submit ako ng SOSE, liwanagin natin para makita ng mga kababayan natin. Doon sa SOSE ko, sinabi ko, ang aking expenditures, yung ginastos ko, Opo, sa kampanya. 112 million pesos. Opo. Okay. Oo. Ngayon, sinisita nila ako, paano ka makakagasta ng 112 million? Tiningnan nila yung SALN ko, yung net worth ko is only 52 million. Mas malaki ay yung ginastos mo. Kaya mo na, ito lang ang pera niya. Saan niya kukuha ka ng Ng 112 million. 112? Oo. No, sabi ko, hindi mo na kumikibunon dahil hindi ko na pinapansin noon di ba? Opo. Nung magpasya na ako mag-explica sa Comelec dahil sa binigyan ako ng parang isang magpaliwanag ka, sabi niya. Opo, ipaliwanag niyo po yung side niyo. Bakit yun? Hinangan ako ng kaukulang pagpapaliwanag. Show cause order ang tawag doon dyan. Opo. Hindi pinaliwanag ko na na-receive ko po itong donation sa 3 kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes, opo. Siniyasat nilang ganon. Sa batas kasi natin, sabi kong ganon, at yun naman ay pinagpasyahan ng Korte Suprema, kapag labas sa sa campaign period, Opo. pwedeng donation yon. Alright, Okay. mga kababayan, ayan po, napakinggan po natin yung sinabi sa interview ni Marcoleta. Ito po parang isang buwan na nakakaraan tong interview niya kasi kinasuhan po siya doon sa ombudsman, mga isang buwan na rin nakakaraan. So dito sinasabi niya, tinanggap niya yung 75 million worth ng pera. 30 million mula doon nga kay Mike Defensor at 2 tao pa, isang 25 million, isang 20 million, iba-ibang araw to mga kababayan. Sinasabi niya, lusot siya sa election period o sa campaign period, kaya wala siyang election offense. Tama po yun. Sinabi nga po ng Comelec na wala siyang pananagutan dahil wala nga pong election offense o campaign period na no offense, Pero dahil nga po plunder ang kinasa sa kanya, yun ang pinuntahan niya dahil babasahin ko lamang pumuli yung sinasabi po niya kasing donation o gift yon mga kababayan. Doon po sa section 2 ng Republic Act 7080, malinaw po doon na sinasabi na by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Tapos po, ang sinasabi po dun sa section 5, mga kababayan, o sa section 2, mga kababayan, ang sinasabi dito, yung plunder daw kapag any public officer who by himself or in connivance with members of his family, relatives, by affinity or consanguinity, business associates, subordinates, or other persons amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth through a combination or series of overt or criminal acts as described in Section 1D, yung po yung binasa natin kanina, Section 1D, hereof in the aggregate amount or total value of at least 50 million pesos shall be guilty of the crime of plunder and shall be punished by reclusion perpetua to death. So malinaw po doon, public officer po siya. Siya po ay kongresista ng panahon na tinanggap niya. Ang iniiwasan po kasi ng batas, kaya po yan ginawa, para maiwasan na ang mga nakaupo ay ma-impluensyahan sa kanilang mga pagdidesisyon sa mga susunod na panahon. Sabihin na po natin, walang hinihinging kapalit si Mike Defensor noong panahon na binigay niya yung pera. At 2 pang tao. Siya bilang isang halal at lingkod bayan na kongresista, makakatanggi kaya siya kay Mike Defensor pag may nilambing siya sa susunod na panahon, mga kababayan. Hindi kaya siguro mga tao nagtataka bakit ganun kagigil si Marcoleta na sundin ang mga gusto ni Mike Defensor. Gusto ng hearing ng Maleta Boys kahit na wala na sa lugar, kahit pabago-bago ang statement, kahit hindi dumaan sa proseso, tuloy pa rin yung gusto niya. Bakit ganun kagigil? Hindi kaya dahil na-impluensyahan siya sa tinanggap niya? Ang sinabi rin niya, mga kababayan, hindi niya nilagay sa statements of assets and liabilities sa network niya kasi daw ginastos na niya yon bago pa ang campaign, Ang tanong natin, bakit wala sa SOSE? Sa statement of contributions and expenditures. Dapat nandoon yun, mga kababayan, pero dahil hindi nga niya dineklara, dahil ang katwiran niya ayaw magpakilala ng mga donors niya,
Wala, at di naman daw yung pera ng bayan. Kaya wala daw plunder. Pero malinaw doon sa plunder na definition na binasa natin sa Republic Act 7080, basta ikaw ay public officer, tumanggap ka, mga kababayan, ng 50 million pataas. Yan, kaduda-duda na yan. At yun nga ang kanya kinakantungan, mga kababayan. Meron siyang kinakarap na plunder case. Ito po ay kaso rin ni Jinggoy Estrada at ito po ay non-bailable. So once na nilabas ang kanyang warrant of arrest, kulong po yan, mga kababayan. Non-bailable po yan. Ngayon po, panggigipit po ba yan? Hindi po. Tandaan po natin, mga kababayan, yung interview niyang yan, ang mga naapo na niyan ay media rin. Siyang nagkalulu sa sarili niya eh. Sinabi niya, tinanggap niya 75 million eh. So, ibig sabihin ba nun, kapag kakalaban ka ng gobyerno, kahit anong gawin mong labag sa batas, hindi ka pwede kasuhan kasi pag kinasuhan ka, papalabasin mo na ginigipit ka. Hindi naman to katulad ng martial law noon ng mga kaso rebellion, sedition, destabilization of government. Siya naman ang kaso niya, plunder mga kababayan. So, iiwanan ko po sa inyong pag-iisip na yon, mga kababayan. Ano pong tingin ninyo dyan? Talaga bang ginigipit siya? Pero dapat, siguro, dapat siya panagutin dahil meron siyang inamin mga kababayan. Siguro po, iiwanan ko na sa inyo yan. Hanggang dito po muna. Maraming pong salamat, mga kababayan. At sana po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming pong salamat, mga kababayan.